Ang Hebrew Canon 4:12 nagkanayon kay ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab o magadulot ngadtos kitagpuan sa kalag ug espiritu sa mga lutahan o mga kauyukan umutukad sa unahuna o kagliwan sa kasilikasan. Segundo Timoteo Kapitulo 3 versikulo 16 o 17, ang tibuok kasulatan gininhawa sa Dios ug may kapuslangan alang sa pagpanudlo, alang sa pagpamadlong, alang sa pagpanulid, ug alang sa pagbato sa pagmatarong aron ang tao sa Dios masinanggapan alang sa tanang maayong ulaton. Segundo Timoteo Kapitulo 2 versikulo 15, pagtuon sa pagkita sa imong pagalingon sa tubangan sa Dios usa ka magtatrabaho na dili kinahanglan nga kaulaw sa husto o tugma nga pagi magpanudlo sa tulong sa mga turan. Mag-aampo ta. Aman, salamat o Diyos nining laing tatna kahigayunan nga ihatag ka namo aron kami magkakaton ng topiko nga nag-iskot ni Satanas o sa mga demonyo nga ilang mga buhat sa kalibutan karon o sa malabot pa nga mga kapanahonan. Akong pag-ampo Espiritu Santo, magaliya ka na mo sa tanangin, magkutlo sa mga mukang espirituhanon. Karon kami Diyos masangkapan sa alam sa pagpanulikod sa mugulingon sa aming kinabuhing espirituhanon. Ilintaran ang kasalamatan ni Kristo Jesus ang bukong manluwas. Amen. Atong lapitan kadyo ang unsay ginasabot ining kamirong 5 ka I will nga sulat diha sa Isaiah na nag-isgot may tungod sa unang paglalaglag ni Satanas na giisgutan sa tibuok bahin sa Biblia. Nag-isgot din ang first I will ascend into heaven, that is heaven, third heaven, ang throne room of God. Nagkasabot na I will take over God's palace. Muna'y buot niya yung kasabot, I will ascend into heaven. Second, I will exalt my throne above the stars of God. Mag-isgot ka rin ang stars of God na nag-isgot sa mga anghel. Nagpasabot nga I will rule angels. Siya gusto siyang magkahom sa mga anghel. I will sit upon the mount of the congregation in the sides of the north, that is the third I will rule mankind. That is future upon inigis ko kanadaan gabi sa Isaiah. I will ascend above the heights of the clouds. So ako, I will be supreme. Kaya pinangalabaw. He wills to displace God as the sovereign of the universe. Gusto niya na siya ang all sa tanan na universo. Ang ika-5 nga I will, mao ang I will be like the Most High, meaning gusto na kong mamahimong pariho sa Diyos. That is,
kanang iyang power last nga gipadayag niining ikalami ika-lima nga ayuit. So kini ang basihanan nga naman nga si Satanas nakasala sa Diyos, sa tabang sa Diyos, o mo'y sinuganan sa iyang pag-alsa bato sa Diyos. Ang first fall at the point of negative volition during the 5 I wills is iniquity. This is arrogance. This is the sin of independence. Si Satanas gusto ng bulag sa pagpailalong sa gahong sa Diyos sa iyang authority. Gusto niya masiyanay maghimo o kagalingong authority o mo kining nalangkog sa 5 I wills nga gisgutan din sa Isaiah chapter 14. Ang Ezekiel 28:15 nagpadayag kung ining nga sala the sin of iniquity, arrogance, and itawag ini sa one the sin of independence. Gusto niya maglayad. O ang second fall at the end, at the middle of the tribulation, is denied access to heaven. So ano siya nga makasulod sa langit. Kung mo kining ang atong topic, ang second fall nga mauwi introduction nga to ang Abaddon nga mo'y atong main topic. Ang third fall, mo kini ang katapusan nga magalaglag ni Satanas na siya itambog na sa linaw sa kalayo o kini mo isgutan sa Matthew 25:41, Revelation 20:10, Ezekiel 28:18. So mo kini ang katapusan o final fall, the third fall of Satan na isgutan diha sa Biblia. Now, diya sa angelic conflict na kita naapil. Ang angelic conflict usa ka prehistoric conflict sa Diyos batok sa puwersa ni Satanas o ni Lucifer. Apan bal-ibaya o hinumdumi nga dili lang kay si Satanas o ang mga demonyo ang atong kaway. Atong kaway ang atong kaugalingon, old sin nature, that is built in sa pagkatao panimo o diha sa sabakan sa imong inahan. Ang old sin nature naka-forma usab o gikan sa imong ulo paingon sa imong lapalapa. Ang atong lawas aduna nay old sin nature daan. O ang sistema sa kalibutan na gitawag na evil o gitawag ni Cosmos Diabolicus. Ang evil lahi kay sa sala. Na dunay sala nga evil, but not all evil are sins. Maray mong timanan. Kaya dunay gitawag na evil apan good. Human good is evil sa tabangan sa Diyos. Muna maingon ko daan, not all evil are sins. Okay? Nice. Ang tanan sins evil, apan naapoy evil nga gitawag sa pulong sa Diyos nga dili sala. Okay? Ang maayong buhat is evil sa tubangan sa Diyos. Lahi ang good nga iya sa Diyos nga mo itawag na to na divine good. Divine good is adunay intrinsic value, meaning genuine, meaning walay sambog sa sala. O ang human good
at dunay sambog sa sala nga gitawag mo food signature. Mao kana nga ang tanan nimo nga maayong buhat nga tawanon dili madawat sa Dios tungod kay naay sambog sa old sin nature. Kung mao kana ang good nga nahiapil sa the tree of the knowledge of good and evil. Ang good dito dili divine good. Imananan nimo, ha? Nga ang good dito sa tree of the knowledge of good and evil, iya to ni Satanas. Nga good. Good kang Satanas, apan evil sa mata sa Diyos. Masabtan nimo? Okay. Ang tree of life nga mooy gitugot nga magtaon sila gikan sa bunga nini ang atong mga ginikanan sa ranong siba dito ang divine good nakuha. O kataran is one the doctrine of the tree of life under the doctrine of order of the morning star. Kung lamig yan siya nga tokiko apan tungkol ka Diyos ka na to ato ka na ng islutan. Kung atong ikatulong ang kaaway mao si Satan o ang mga demonyo. It is essential that Christian warriors know the character and tactics of the adversary. Believers in Christ must understand the hostility between God, the grace of God versus Satan's evil. Huwag na siya kami. Grace versus evil, doctrine versus evil. Okay. They must be discerned the vast array of wicked plots and plans that present the prince of darkness as an angel of light. Si Satanas is an angel of light. Pretend to be an angel of light. Adunay duha kakahupungan sa mga nalaglag nga mga manulunda o mga anghel. May operational angels o non-operational angels. Ang operational angels mo kining gisgutan sa Ephesians chapter 6 verse 12. For our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realm. So, ang atong mga pagbiso o pakig-away dili batok sa human beings. Grabe atong pag-abot, labi na itong abot sa hapit ng eleksyon. Nagit tayo mga idol ng mga politics. Pero subo muna naon na dili na mga itong purpose nito sa pagkinabuhis kalimutan. Karon dito ta mo appeal sa ato pagkipiso batok labi na gears sa politics pero dili madala no mo pagila itong dugo surok labi na itong imong kinaham o idol nga official mo itilapkan ipatay mo ganit si Juan makigubat pero dili ka na mga atong gubat. Ang atong purpose sa kinabuhi nga Kristohanon gubat ng Espirituhanon na mas labi pa bisag walay armas nga high power diya, mga missiles ng mga supersonic. Ang atong kontra mas labaw pa sa supersonic.
They can travel space to space, stars to sa bituod nga to sa bituod, maka-travel sila gikan sa yuta paingon sa third heaven. Nakita pag-travel gani Mars gani maglisod patag adto ug kapot niya ng dapita, pero ang mga anghel sayon-sayon na nila nag-travel. Dili sila omniscient, dili sila omnipresent, pero mas labaw sila of power when talk about travel. Natay itawag na light travels faster than sound, inana supersonic, pero ang atong kaaway mas grabe pang travel. Kay bisag wala sila pako ang uban, kaya pako dilit man makasabot nga ilang gamiton sa pag-travel at nag-isgutan na ilan ang insignia o ranks na ay mga anghel na walay pako, pagtabok pako o unom-tabok pako. So ang isgutan diyan ng operational angels, meaning operational meaning naglihok sa tuwigan sa simbahan. Na ay mga anghel nga wala mo lihok sa tuwigan kita naglihok. O ang mga anghel ginabawalan sa pagpakita sa atong panahon. Okay? Dili sila, they are restricted to appear to human beings during church age. Walay anghel na magpakita sa atong kapanahonan sa post-canon period sa church age. Usa ka lang ka violation under the doctrine of sa church age na ang mga anghel magpakita na sa sila magpakita in usatag visible good na pagpakita during the tribulation period. Habang panahon sa church age, walay anghel na gitugutan na mapakita sa tao. Okay, that is part of the angelic complex sa intensive angelic conflict during the church age. Ang primerong rango diha sa mga anghel gitawag na sa Greek word na archi, highest demon generals. Gitawag ni sila mga archon demons, mga generals. Posible na kini sila nga mga generals, mga cherubs. Isa ni ini ang ilang pinagdako mao si Satanas mismo. Usa sa mga chief demons, the first lord is called Beelzebub, o is the ruler of the demons, o siya mao si Satanas, refers to Satan himself, the overall ruler of the demons is Beelzebub, archon demons. But when the Pharisees heard it, they said, "This will not cast out devils, but by Beelzebub, the prince of the demons." Si Juana na yung pasalingan, si Jesus Christ na nag-cast out of demons, ipasalingan na noon siya si Taning noon na giriskutan dali. But some of them said he cast out demons through Beelzebub, the chief of the demons. So ang chief sa mga demonyo
o highest rank sa mga demonyo mao si Satanas. Isa tangalan ni Satanas, ni ngalan ko na itong Lucifer, is Beelzebub. The second ruler is called Abaddon, opening ang topic. In the Hebrew, the equivalent in the Greek is Apollyon, the angel of the abyss, Revelation chapter 9, verse 11. The last 3.5 years in the tribulation, the great demon invasion from the abyss. This is the first demon assault army. Una lang there are 3 assault sa mga demonyo pag-abot sa second 3.5 years. Ang first 3.5 years, ang first assault army, pinanuluhan ni Abaddon nga makita nato sa Revelation chapter 9. Ang sunod nga ranggo sa mga anghel, powers or authorities, kuning mga sigunda nila ikan sa mga archon demons, itawag ni sila exousia demons. Officer force of exousia demons meaning authority. So, tingnan mo, archon demons, mga generals, exousia demons, mga takas kaya po rango nga demonyo pero mas uso siya. O ang sunod, ang demon ambassadors, ang third category sa mga demonyo, the world forces. World forces is cosmocrator, world ruling gods or world rulers of the cosmos. They are the cosmocrator demons. O kini sila, mo sila ang mga demonyo nga naga-influence o nagapuyo mismo sa mga rulers sa tibuok kalibutan. Ang uban kanila dili demon possess, pero kasagara demon possess. Okay? Ang uban kanila dili demon possess, pero demon influence. O ang mga demons nga nagahimo niini are cosmocrator demons. Okay? The function as Satan's own emissaries to the courts and dominant capitals of the world. No wonder nga naman nga ang kalibutan dili si Jesus Christ ang nagarol karon. Ang nagarol pa karon sa kalibutan si Satanas o ang mga demonyo. O kining mga cosmocrator demons mooy naga-possess o naga-influence sa mga leaders sa kalibutan. Kung believer ka na leader, pwede ka na i-role o i-influence sa usa ka demonyo na cosmocrator demons. These powerful agents influence human world leaders to carry out satanic policies. Sa kanimo pag-rule sa usa ka bakit kung ang moral diha dili mo magamhan. So magbutang igag tao, magbutang ka demonyo nga mo ay in charge na ining leader. Kung ang cosmocrator demons, expert sila sa mga leaders sa tibuok kalibutan, down to barangay captain o bisag unsa nga authorities nga naa sa kalibutan. Daniel 10:13-20 records 2 ancient kingdoms that were
the instrument of Cosmocrator demons. So, panahon pa ni Daniel kani, isuta na ang Cosmocrator demons wala matulog, wala o nag-function kini sila kaning ato karon o hangtod sa Revelation period. The spirits of evil run and file, the fourth category in Satan's organization. Itawag ni siya pneumaticos. O run and file, pneumaticos, the spiritual forces of wickedness, pneumaticos demons. Kailan na diya, habay ni mo na demonyo sa simpleng nga tao, simpleng nga believer, ang mga pneumaticos demons refers to immaterial beings, demons who are the rank and file forces of Satan. They operate in the heavenly places. The theater of operation is the band of atmosphere around the earth, the stellar universe, and we are allowed to be in the presence of God to represent Satan. So these demons are the command of the exousia demons. Kaya bilang mga official mga exousia na demons na tumiskutan ganina. Underneath niya ang mga pneumaticos na demons. So demon organization na operational angels, demons sa panahon sa Katolikan sa simbahan, mao ni sila ang active na nagaliho kanunay 24/7 36 365 days. Okay. So wala ni sila nagkatulog. Sila busy kayo, will organize, hanay kayo, automatic, ilang multimedia sa ilang organization mas grabe pa kay sa mga Martes o Marisol sa Kalkon. So Archon demons, rulers, exousia demons, powers and authorities, Cosmocrator demons, ambassadors, pneumaticos demons, spiritual forces of evil. Excuse me. Now, sa lihok sa mga operational demons, ang demonyo can influence or possess. O ang atong volition o volition sa mga unbelievers, importante tayo diha sa influence sa demonyo. Dili ka ma-influence demonyo kung dili mo siya tugutan, na mo influence ka nimo o mo usa ka na-influence din siya mo ato pinaron mo influence siya literal mo dani magpadani ka gani o kuwan ka sa iya ni Marites o iya pakamera sol na ikaw unsa dili man as a believer mag-demon possess apan kita mag-demon influence. Okay? Ang usa ka believer dili na mag-demon possess apan vulnerable sa demon influence. So it requires human consent. Tugutan mo na siya magkahimo nito. So ang usa sa himo kanimo nga ma-demon influence or ma-demon possess ang usa ka unbeliever is kung ikaw negatibo. Sugod kani o negative paggamit sa imong kabubuton nga negatibo. Negatibo sa pulong sa Diyos,
negatibo sa paggamit sa recovery ngadto sa pagka-spiritual. 1 John 9, undangin na o gamit. Undang o pagtuon sa pulong sa Diyos. Automatic ka nga ma-demon influence. Kaya ang atong kalag, dili magpapabilin nga diha tama ang imong level sa imong spirituality. Kung di na ka na dire kapit palumos ka na sa doktrina, hindi mapabilin gamit ang decatibulation. Ang imong kahibalo putputo na siya hinahinay. So muubos ang imong spiritual life. Ang imong status sa pagkahamtong nga niya na ta dire, hoy, dili mapabilin diha kung mag-negativisyon ka. Hinahinay ka na. Meaning, puton, makot-kot, o kung sa'y pinaka-tumoy nga imong padulungan. Isa man. Dito, pag-isip right dire. Reversionist. Ha? Reversionism o ang reversionism maggatod ka rin mo nga ngadto sa kinatumihan sa nakapagdasol sa Diyos, sa pag-iyon. What is part sa reversionism? Discipline sa pag-iyon. Isa to? Nainagigil sinandoler. Kung sinandoler sa pag-iyon, kung resulta sa dying discipline sa pa. Kung mamatay ka na, sa memento. Ha? Kung sa to? No reward. Ayaw paghandong nga daghan nga kahibalo. Ang kahibalo siguro mo retain, pero ang wisdom wala na. Kung ang wisdom wala na ang rewards. Wisdom is production. Diha mo base ang production sa Christians. Na kung negativism ka, mo adto ka sa reversionism, stages of reversionism, andun sa hardness of the soul, capricium, blackout of the soul, mo create o vacuum ang imong kalag. O kining pag-create o vacuum, mudawat ka na sa mga minik na pagtulunan o ganama minik na pagtulunan is what we call doctrine of demons. Demon influence. Importante kayo nga imong kanang timaan ingon nga Christian ayaw o undang sa pagtubo. Kanunay papuno, magawas ka man, balik sulod. Ayaw kulata ang Domingo nga ayaw ka mag-first year mga. Di ba? Maghinumdul na nagtag. Ay, ritaw na po. Domingo. Panahon sa simba, panahon sa Bible study. Pero ang production sa Christian nagabase sa Domingo nga imong magkatunan o sa mga Bible study during the week nga imong gamiton matag minuto, matag adlaw sa imong kinabuhi diha malikon ang usa ka Christian. Pero kung nagkataon ka lang na kay knowledge apan dili imo ma-apply sa imong kinabuhi, dili kana pares or mag-exercise ang atong lawas, mag-exercise ang mulikon ang atong pagpupugan, atong ugat ng dagko, ang atong pangisip ganin, diba? Parihara nga analogy kung giun sa nimo pagpangka ang imong lawas
inanak po ang kalag. I-exercise nimo ang imong kalag sa paggamit sa pulong sa Dios aron magmalig-on ka nga Kristohanon. Be not ye hearers of the word, but doer of the word. Mama na ba? Tanan, pero gamit ba na ito? Gina-apply ba na ito sa itong kinabuhi? Aron, ang atong wisdom, mahimong sama na. Sa katapusan, ganyan katapusan, hindi ka demolition ka, manakog ka ito sa stages of reversionism, loss of rewards. But kung ikaw magpadayon sa pagtuon sa pulong sa Diyos, rebound early, salat na may rebound, parang lilit ka. The longer you stay outside the bottom circle, the more you are vulnerable to demon influence. Kanoon na rin ka, sana mga istorya sa gawas ng mudaot sa iyong buhay. O ang multimedia, grabe nga makapa-influence kanino. Laki na ang nagkatuol ang issue. Mag-isgot at politics based sa unsay mahimo niya magdaot sa iyong kalat na naa sa Biblia. So, ang carnal believer kung magapadayon sa gawas sa bottom circle, muadto siya sa reversionism. Okay? Pero carnal lang, then 1 John 9, carnal, 1 John 9, matabang pa na. Pero kung carnal, pagka-Domingo ayan na bumalik, kinahanglan imong batasanon ang pagkugisal sa imong masala matagigayon nga ikaw masala. Mo na yung topic kanina ni Pastor may tungkol sa prodigal son. So kung ikaw magapadayon nga negatibo, carnal, you become antagonistic toward doctrine. Katubayan, kontraho na nimong doktrina. Diba? Naidagan kayo mga Christian na itong ilhan, mga siguro, huwag sila kabalong na ang ilang carnality, nagpadayon, o sa katubayan, negatibo na sila sa doktrina, kontraho na nila ang doktrina. So, kanunay nag-remind ka nato ang Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and approve what God's will is good, pleasing, and perfect will. Because this is a post-salvation epistemological rehabilitation. What we will try epistemological rehabilitation. Kung alit-alit pa na, i-rehab ka para mawala o makuha yung mag-alit. Kung sa balay pa na, di-anay na ako reperon. Okay? Kung dili na reperon, nga naman reperon man. Post-salvation, human ka maluwas. Sa wala pa ka maluwas, guba hindi mong kinabuhi. Ang imong kalat, guba kayo. Muna na atong i-rehabilitate. Nga naman, ikan ka sa gamay pa ka, hantod na nag-deliver ka, zero balance ka, guba pa ka.
Pero ang na-restore ni mo ang inyong spiritual life o ginahanglan kini kunan ayun tukuran o pag-o mga balay nga daan na, gianay, gisubok, ilisa na. Okay? So, ang muli ang prinsipyo nga midala sa Romans 12 sa kadaot sa atong kalag at spiritual life, kinahanglan kini hinay-hinayon o repair. Kung ma-repair na, diha na magsugod ang imong pag-asinso. In total rejection of the gospel of salvation sa unbeliever, that is antagonism towards the gospel doctrine of salvation. Sa believer or unbeliever, this is use of a lifestyle of all drug abuse, maaari bang believer din? Bakit kung magtiwang-tiwang subos, marijuana, sila marijuana, medicinal man na, no, tanan adik nagsugod sa marijuana. Okay? Walay adik nga nukso na rin sa shabu-shabu. Hindi shabu-shabu na kananan na. At sa cocaine na tayo, sa heroin, pato-pato. Tanan adik nagsugod gina sa mga, okay, ulang mag-igo. At ito ta, kung talagang may update or elevate. So, mato sa shabu, mato sa mga drugs na lat-lat na tawag nila na mga baldio, kung wala ko kasi na. So, criminal behavior. So, muna siya ang mga demon attack na pwede maghimuon sa mga believer or unbeliever alike. Non-believer or unbeliever pwede mag-demon, demon influence. It is the infiltration of satanic ideas into the thinking of both believers and unbelievers. Ang demon possession is pag-dominate sa imong lawas, control sa imong lawas. O tanan demon possessed, demon influence at the same time. Diba? So this is the literal invasion of the soul by the doctrine of demons. 1 Timothy 4:1. The Spirit clearly says that in latter times some will abandon the faith and follow deceiving spirits and things taught by demons. False policies, subtle distortions, half-truths, midya-midya. Nabi tayo magwali tao o gospel. Basta nalunggan ako simbang mula, simbahan na Roma. Alliance, Christian Alliance. Bisa dito sa Oroquieta, wali ng bigan sa Christian Alliance sa pastor. Salvation, faith na, pagka gusto mo bakuyo. Masala ka, nakuking sala, wow, ang salvation sa imo. Gidya-gidya. Muna yung half-truths nga, isa sa example lang. Okay? Outright lies conjured to corrupt and dominates man's thinking. Demon influence is a process by which every facet of the soul is eventually overwhelmed by demonic doctrine. Cosmic quality is now shared in their own conscience. 1 Timothy 4:2. Such teachings comes through hypocritical liars whose consciences have been seared as with a hot iron. So, sumali, John chapter 8, verse 44, believing the father of lies, doctrine of demons,
usa sa mga bakat nga si Satanas mismo ang amahan sa mga bakaton. Makakdiya kay imong father ay imong ama-ama na aga ka kuan mo ako ni ako ni siya sa believer ako ni the father of lies. 1 Corinthians 6:19 to 22, you not know that your body is a temple of the Holy Spirit who is in you, who you have received from God. You are not your own. Dahil nagkaiyan mo sa panahon na kita na himong usa ka magtotoo, iyahan at ang property sa Diyos. You are God's property. You are a citizen of heaven. You are in this world, but you are not of this world. Ang Portuguese na yun. On that day, you will realize that I am in my Father, and you are in me, and I am in you. Kailangan ka connection. Amahan, ulang anak, isa, kanayo sa anak, sa siyempre, nadamay ka sa ilang pagkalimusan. Jesus said, if anyone loves me, he will obey my teaching. That's una. My Father will love him, and we will come to him and make our home with him. He who does not love me will not obey my teaching. Natin ang gugma, isanding ang inuong na gugma. These words you hear are not my own. They belong to the Father who sent me. Namatuta sa non-operational angels. Ako is good na ganina operational angels. Okay? Ang non-operational angels, isa nini ang naipating sa 2 Peter 2:4. The angels are not cast into hell but literally into Tartarus. Ang hell na nakasulat diha sa original language is Tartarus. Okay? So the Greek thought of Tartarus as a subterranean place lower than Hades, where divine punishment was meted out. Tartarus is a place of torment, of temporary fire. So nanay kalayo pero dili pa kayo pulyo. Kalayo kita nga sa stove mong hinainan kay talsikan kuan mantika inana kuan pa kanang low pa ang iyang kainit of suffering. Part of divine judgment is burning and pain. Part is thick darkness. Oras is 11:30. Diba? Second pull of Satan atong pagbalikon isulti diha, I will cast thee to the ground, I will lay thee before kings. Hindi may tabo sa tunga sa tribulation period kasi Satanas, that they may be called
Then I will lay thee before kings, that they may behold them. Okay? Sa Revelation 12:9, isulti po diya pare, the great runner was thrown down, and unto servant for the devil or Satan. Ano diya? Who leads the whole world astray. He was thrown to the earth, and his angels with him. Ezekiel 28:16. So ang first angelic nga non-operational ng mga angels, mo kini sila ang preso sa Tartarus. Sa ilang crime, genetic infiltration. Ilang isulayan kung si Jesus Christ na muabot sa kalibutan pinagi sa paghugaw sa genes sa tao. Mapalwala sila mulang pos. Sa Genesis chapter 6, angels who were in the angelic attack to infiltrate the human race, now incarcerated underneath the ground in Tartarus. Tawag sila ang mga Nephilim, ang mga kaliwat ng himo, namugna sa mga demonyo na nangasawa sa mga babae sa Genesis chapter 6. Mas ilang ipangasawa o ang ilang mga anak itawag sa Bible sa Genesis chapter 6 verse 4. The Nephilim were on the earth in those days, and also afterward when the sons of God are angels, had sex with the daughters of men, and there they bore children to them, those who were the mighty men, who were all men of renown. So kanang gitawag na to ng mga bantugan o mga giants ng mga tao at unang panahon, tinuod na makita na nimo sa mga historical mga artifacts na naay gabay na tao na nag-serve na tao. Una sa Egypt ng mga o makita nimo isa sa multi-media ng gawas na karon nga ang nagbuhat daw sa pyramid dili mga ordinaryo ng mga tao, dili ang mga angel daw ng mga ikanting mga gabay mga dagkog ng mga bato na dili maputo sa tao. Okay? Now, ang mga sa atong kuan sa Greek mythology o sa Roman mythology, nanggawat na sila Zeus, Atlas, si Mercury, sila ni Aphrodite, na sila dili mga normal na tao, dili mga higante, mga at least 10 quarter na mga individuals, o they are the sons, they are the Nephilims, the heroes of all. Kung sila ay mga itawag ng mga hero at unang panahon sa Genesis chapter 6. O tinuod sila nga may exist. Now, it takes 120 years. Aya sila ginupan. Aya sila patay sa Diyos. Nga naman, nganong kinahanglan ng ako 120 years? Tungod kay ang kalibutan lupon sa siyempre katong mga
Katong mga ordinaryong mga tao, mga matay naman to sa 120 years. Di ba? Magkagamay ang tao, magkadaghan ang Nephilim. So pagdagan sa Nephilim, kung sa may tabo, dili na mo magkagawa si Jesus Christ. So muna nga, sa panahon sa flood o gitawag nga antediluvian civilization may tawagan na, meaning before the flood, ang nabilin nga halos kaliwat nga wala pa matakdi ang pamilya na lang ni Noah. Muna nga kinanglan, papason to siya nga civilization. Munang hinungdan nga nung isikap sa kapisyo ang half man, half angel nga kaliwat tungod ni Kristo because of Jesus Christ na mo kinalan mo lusot sa kaliwatan sa tao. Kaya kung dili to buhaton sa Diyos ang pagpalunok o pagpatay ni adto nga civilization, akong balikon, antediluvian, meaning before the flood. Antediluvian, dili post-civilization, antediluvian, meaning before the flood. Ipatay itong nakaliwat sa Diyos tungod ni Jesus Christ, tungod kay ang tao grabe na kadautan, half man, half angel. O si Jesus Christ nag-proclaim sa iyang kadaugan sa victorious proclamation mo ng katong nga mga kaliwat iyang adtuan ang mga anghel o kanang nga kaliwat dito sa Tartaros o iyang sudyaan sila kamo wala mo saksid sa inyong plano sa pagpugong kanako nga mabot sa kalibutan. Mo ka na ang victorious proclamation ng lamig ka na siya itali pagtudlo i-research na ko ang mga giants, mga heroes na kisbutan sa Bible kung nagawas tanan ang kuwan mo putihan mo nimo o kato na lang i-share ni kuwan ni Pastor Hilde may mag-isa niyo sampai kompleto presentation na sa PowerPoint na tanan ng mga sana presentation na kinahanglan. Apil ni Ana ang nasa integrity of God, Pastor, di ba? Ang nga naman nga si Jesus Christ disaksid sa iyang pag-alis kalibutan ingon nga tao nga siya na tao na walay amahan na tawhanon. Ang Holy Spirit may naghatag kaniya og similya ang naghatag og similya aron mupurma og fetos. Ang fetos ni Jesus Christ dili parehimo kanimo kadako nga kita gipurma pinagi sa usa ka atong amahan ug atong inahan. 23 chromosomes gikan sa lalaki, 23 chromosomes gikan sa babae nga muporma og fetus. O ang Holy Spirit mooy nag-contribute sa 23 chromosomes ngadto sa egg cell sa babae nga si Mary nga naay 23 fold ka chromosome. Mao kana ang sikreto sa medical science nga mo explain, mo support sa Bible ngano man nga si Jesus Christ walay old signature. Walay old signature si Jesus Christ tungod kay wala siya'y amahan nga lalaki nga ang lalaki mo'y carrier sa old signature, dili ang babae. Bisan pa nga babae ang tibok lawas na puno sa old signature, ang egg cell gitawag na sa medical science nga pure cell
walay sambog sa sala. Kanang imong idispatsar babae sa matag bulan, walay sambog na sa sala. Papat ang babae. Si Jesus Christ gikan sa kaliwat sa babae dili sa lalaki. Papat. Dili ta wala ta magikan sa lalaki. No, ang mga lalaki may napalasan diya. Pasok lang ha. Ay gusto ko. Pinota, tanang babae, tanang inyong excel, walay sambog sa usin. So that is the secret. Ato-ato lang, right? Muna yung sekreto, nga naman na si Jesus Christ, born, ito sa virgin birth. Dili Virgin Mary. Virgin birth, meaning walay amahan nga yutan-on, tawhanon nga maoy na daladala ng ulsi nicho. Mabita na nga si Adan giikuan niya, pinagi sa isa na tao, ang sala isulod sa tigalibutan. Pinagi sa sala. Isang tanan, all have sinned and come short to the glory of God. So, pero ang pinakasikreto yun actually nga ang babae, ang egg cells sa babae is pure. Sa medical science, bitawag na siya pure seed. O ang presentation na nana sa integrative God nga explanation si Happy Chima na mo ni Juan nga naman nga si Jesus Christ was qualified na muato sa cross kaya wala siya consignation o si Jesus Christ wala yun makasalap sa gamay the life of unsa na impeccable. The impeccability of Jesus Christ sa tayo na kung sa Latin saying na Picare. Picare. Picare Non-possificare. non-possificare Posi non-picare. Posi non-picare. Nagisgot ang isa sa iya mga Diyos, nagisgot ang isa sa iya mga tao. Not non-possificare ang iya ng not able to sin ang iya mga Diyos. Okay? Si Jesus Christ sa iyang pagka-Diyos dili yun mga sa able not to sin or not able to sin dili yun mga sa pero ang iyang katao samaan posse non ficare able not to sin. So, nakasabot nga ang iyang pagkatao wala yun makasala nagpugong sa pagpakasala isa kamay wala di siya makasala ang iyang pagka-Diyos di yun makasala that is non-possificare. Okay? So, makita din mo dire sa atong illustration sa Hades na may torments, paradise, yun. Ang new paradise na sa 2 Corinthians 12:1-4 muna ang mga believers absence from the body, face to face with the Lord. Muna ang pagbalik ni Jesus Christ bigan sa paradise o Abraham sa busong man na siya gidawat sa langit. Ang unang tao na nakasulod sa langit si Jesus sa iyang humanity. Before Jesus Christ, walay tao na nakasulod pa sa langit sa third heaven.
Tanan na mamatay sa Old Testament diretso sa Abraham's bosom of paradise. Tanan tao mamatay gikan sa pagkuha ni Jesus Christ sa mga believers sa Old Testament, ibalik niya sa third heaven, ang new paradise in heaven. Tanan tao mamatay during the church age diretso na sa langit. Absence from the body, face to face with the Lord. So ang torments, mga unbelievers taran, ang Nephilim, the sons of God, sa Tantaros, ang the abyss, mo kini ang padulngan sa mga demonyo nga mga destructive. Madunay mga balaod sa human history, may tungkol sa mga angels o sila mga violators o mga salbay, mo rin mga pinakasalbay sa mga demonyo nga na-under the command of Satan. O sila wala tubuti nga mugawas during sa ating panahon sa church age. O sila ipagawas lamang isa-isa sa middle of tribulation o isa ni first assault army under the command of the demon king, second in command ni Satan, the king of the abyss, mo na iyang title na naa sa Bible. O tawag siya na Abaddon or place of destruction or the abyss. Satan's second in command, also called angel of the abyss, sa Greek is Apollyon. Satan's second in command, this demon ruler presently encapsulated with other fallen angels in the abyss will be released to lead the first demon assault wave of the tribulation. Now, tulo ka assault na may pako sa tribulation. Assault sa mga demonyo. First name morning under the command of Abaddon, king of the abyss. There is naked before God, sacrificed and covered. 26:6, yun ang mga Abaddon ng mga pasilyo, 28:22, destruction, and then say only rumors of it has reached our ears. What gain is there in my destruction, in my going down into the pit? Will the dust praise you? Will it proclaim your faithfulness? Kasi ipasabot nini. Sa Psalm 39, what advantage? There is no glory sa isoteria. What advantage is there in killing me? Meaning, kung sa may ulos sa pagpatay ka na ko, that is, nag-isgot, may tungod sa mga believers na reversionist, na mamatay sa sin unto death. Only a super grace believer dying under the dying grace benefits, brings glory to the Lord. So ikaw, kung mamatay ka, namatay ka tungod kay nagpabandong ka, nandang ka tungod sa purong sa Diyos, nagnegatibo ka o padayon, carnal ka o padayon, dito sulos ka nga ito sa pinakaluwis na pahit sa gitawag na reversionism, na gitawag reverse process reversionism. Kusot mga inana, pag-abotin mo dito sa pinakaubos, inana ka. Meaning, wala si Rubakas ka na. Iatubang ka na sa kalibutan dito. Mo naandan. So you will die, dying grave,
dying discipline under the sin unto death. Only a super grace believer dying under the dying grace benefits glory. Death and destruction lie open before the Lord. How much more the hearts of men? Hell and destruction is not what the Hebrew says. The word hell means the grave. Destruction means the removal of the rest of his life. How much more than the children of men? God in the past has been able to take believers out of this world because He knew what was going on inside. How much more people today? Meaning, ang Diyos makabasa sa atong alag. Huwag niya na, kabalot po siya, kung angay kapupuon, nga badlungon nga makito. The words children of men are the sons of Adam. God reads minds. He knows what you are thinking. Since He knows, He can pull you out quickly. Hindi ginapat yun diretso kung ipinahanglan under the sin unto death. Okay. Satan is permitted to release his first demon assault army, and they will torture their targets for 5 months. Muna yung buhaton ini di Abaddon. Satan does this to his own servants because he is an ungrateful master. Once he can no longer use those people in his cosmic system, he tries to destroy them. Sige, pasapatan niya. Ang sabot ini nga anining panahon na nga i-release ang first assault army, ang naiko ni ini sa ilang atake sa once Satan is cast out of heaven, he shields all hypocrisy. He shows his real colors in filthiness, vindictive, ability, arrogance, and colossal humanity. Arrogance, principle. Arrogance tortures arrogance. Nanak nasal one ungrateful. Ang arrogante nga leader, ang arrogante nga may servisyuhan, ang iyang subordinates, ang iyang followers, iyang ngayon o igo, patay, o torture, o iyang kuwanan o suffering. Nagan na tao inana, mapahimuslan nga na ganin niya, wala ka na yung pulos, maunay pa na mo, maktiya ba? Ang attitude sa arrogante na tao, daily mapasalamat kung sana servisyo kami. Okay? Nakabay attitude nila na arrogante ka. So, Satan is ruthless. He uses what God has given him to destroy those who have served him against God, both carnal believers and unbelievers. Now, the first demon assault army incarcerated in the abyss at this time, the abyss is the location of the demon king. Satan's right hand called Abaddon. The abyss is the jail for certain demons who have disobeyed the rules for the angelic contact in human history. Game Hansen o violation ng ibuhat na oil nungdan ng riso sila ulit. Okay? The church today is the focal point of invisible warfare. So, and therefore, we are required to become invisible heroes. Kasi, sabot sa invisible heroes ka mga bayani na dilit makita. Kasi ba sabot? Bayani kagani sa opposite. Dili pa yan. Kung dili ka bayani sa mga traidor ka. Basta ka traidor na anak sa Diyos na iya sa pulong sa Diyos, hindi ka kalkulisyon, mo dapit ni Satanas.
Pero kung bayani ka, meaning you contribute sa pagpahimo ni nga kalibutan nga dili mahayagom sa mga bisagong sa disaster, calamity, you are an invisible hero. Kabalo ka nga ang mga believers mag-contribute sa kung sa may tabo sa nasod. Kung ang nasod ng kagulian, o tanayin mo kagalingon as a believer, nag-contribute ka ba sa pagka-ugno ni nga nasod o nag-contribute ka ba sa pag-uswag ni nga nasod? Muna invisible heroes. Dili ta makita ng mga hero tungod kay spiritual model. Ang spiritual nga gakahitabo sa kalibutan aduna kini kalabutan usab sa unsay kahitabo sa nasod. Ang imong mga leader na mga sabayes, ang sige pagbagyo, wala ko kuan nga dito na sabayes diri wala kay wala posible na ang dito mga natuson. Maningag iyo nga natuson taning napita ilan dere. Pero dere sa na so either you are a hero or a traitor. You are a pivot of believers or you are not. What is a pivot? Ang pivot, mauni siya yung magpagpabilin na mo pabiyo sa kasing. O sa itawagan na, sa inyong puting, nga sa mong puting na kasing. Sa galong na kasing. Kasing diri yun. Kasi sa mong puting. Sana, kung hindi na siya tukod kayo, ang pabiyo na ang believer. It pictures sa nation o sa usa ka dakit nga mo mahimong lingkod ang usa ka nasod progress pagtingin nga maswangon peace and order. Ang believer sa contribute niya wala ka lang kabalo nga tungod di mo ang usa ka dapit nga pahamtangan unta sa Dios o silot kinali sa calamity, mga sakit o sa diya, magpupunggan niya. Nga naman, umot lang sa mga magtuto. That is invisible heroes. O tinuod ka na, nagkitapos sa puno sa Diyos. Bisan galing, isa lang ang mature believer, iyang i-preserve sa dati. O klaro nga ng mga nagtapos sa Old Testament, panahon nila ni David, nila ni sa mga daan sa mga panahon. Kung tinuod po ka na nakita mo sa World War I, World War II o sa atong panahon ko, wala ka lang kabalo nga ikaw nag-contribute din sa preservation sa atong bahay. So, demons are restricted compared to humans in the The abyss is related to visible warfare during the tribulation period. It is visible. Ang mga demonyo magpakita o hindi na ito magtiwas-tiwas sa Revelation chapter 9. Okay? Magpaglain na marag sumpuan lang niya. Wato na dito, verse by verse, kinahanglan na ito siya. Dagagay mga prinsipyo, mga applicable sa atong ginabuhi kung ato ning isgutan ang Revelation chapter 9. So ako lang tiwaso ning ang prinsipyo, the abyss is related to visible warfare during the tribulation period.
It is the barracks of the first demon assault army under the command of Abaddon. Hebrew Abaddon, upon his grave there will be visible heroes among believers during the tribulation period. Si Moses, Elijah, resuscitate. Ilang lawas, ititigan, ilang lawas, wala makiti, wala kay ititigan sa Diyos, buhiot sila balik. Pero patyon matot sila sa tribulation period. Si Moses, the two great witnesses sa Old Testament, and the 144,000 Jewish evangelists na gawas sa tribulation period right after the rapture. Adunay 144,000 ka mga Jewish believers na sila karon panahon na unbelievers pa. Pag-abot yun sa rapture, pagkasunod adlaw, 12,000 sa matag-trib. And it will sum up as 141,000 ka mga dilit Jehovah's Witness, mga evangelists ini sila ng magawas. When Satan is cast down to the earth, he will be committed to release his three hardcore demons armies, and he will attack human beings physically. Sikalan. Pero, i-impact yun. Sino ang i-torture ka for 5 months na mag-antos ka sa imong lawas sa resulta nini nga mga demonyo nga atake, dili ka pat yun. Gusto ka mamatay o dili ka mamatay. Okay? Kung mo ka na itong iskutan, kung natay lain iskutan. So, two conditions. Only those involved in the cosmic system, the world system, can be attacked. Believers who are fasted toward that are protected by a wall of fire. Natulog yung iskutan ng wall of fire. The angels cannot kill their victims. Hindi nga tataman ang Diyos mga panalangin sa iyang mga pulong, mag-ampun ka sa pagkasalamat. Amahan, salamat ng Diyos na iyong mag-urang na iyong ipadayag ka namo. Ako nag-aampun lamang ng Espiritu Santo. Magadugang pa sa pagklaro nini sa aming salaputan, ang Ginoo Diyos. Ang mga prinsipyo ilalong nini, among pagabarugan, among paggagamiton sa among adlaw-adlaw ng pagkinabuhi, pagatubang sa among kahintang, sa kaharuhay man o sa kapito sa Diyos. Inintanan among kesalamatan is inibukong anak ng Jesus Christ na aming Ginoo kung manluluwas. Amen.